Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa ating pangunahing balita ngayong araw. Sa wakas, formal nang naghain ng reklamo si Vice President Sara Duterte laban kay President Kuting ng Norte Jr. Isang makasaysayang hakbang ito na nagdulot ng matinding pag-ugok sa larangan ng politika. Ayon sa impormasyong nakalap, inihain ni VP Sara ang reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunoy irregularidad sa paggasta ng pondo ng Office of the Vice President at ilang isyong administratibo. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang, ngunit inaasahang maglalabas sila ng tugon sa mga susunod na araw. Samantala, hati ang opinyon ng taong bayan at mga mambabatas. May ilan ang nagsasabing ito ay bahagi ng mas malalim na sigalot sa pagitan ng dalawang kampo, habang ang iba naman ay nananawagang pairalin ang due process at huwag agad husgaan ang sinuman. Maging ang ilang kalyado ni VP Sara ay nagpahayag ng suporta sa kanyang hakbang. Sa tanong ng marami, sino ang maaaring matanggal sa pwesto? Kung mapapatunayan ang mga aligasyon, maaaring itong magbunsod ng malawakang investigasyon at posibleng pagsibak sa mga opisyal na sangkot. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at ihahatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bus lane. O, 'di ba? Talagang ang pamilyang yung mga tulpong politiko ay mga abusado. Kasi nga bawal ang dumaan sa bus lane. Okay? Yan ay dinadaanan lamang syempre ng bus at yung bangag na presidente. Ayan, ang vice president at pala speaker of the house ay parang special lane yan ni Tambaluslos at ni Bangag. Buti mo sana kung sila ay naglilingkod sa bayan, hindi naman sila naglilingkod sa bayan, kundi sila ay nagnanakaw sa kaba ng bayan. So alam mo, nakakatawa itong si Rafi Tulfo. Balikan natin, unang-unang mambubudol. 'Di ba? Ang dami nilang issue, tapos naging senador pa yan, nagsasalarawan na marami talagang syonga bells at gutom na Pilipino. Kasi ang kadalasan na bumuboto sa mga ganyang klaseng politiko ay gutom. Kasi bibigyan na ng 500 ay boboto na. Buti sana kung bigyan kayo ng 500, 1,000, tanggapin nyo yung pera pero wag nyong iboto ang mga hudas. And now, tingnan nyo, nahuli ang anak sa bus lane, which is, nasa House of Representative, yung anak niyang malapit ng jumutok sa kalalafang, di ba? Yung mga to, sana pumutok na lang kayong lahat sa kalalamon nyo. Actually, si Rafi Tulfo ay talagang binuhay niya ang kanyang pamilya sa mga chismis na mga palabas dyan sa kanyang channel o sa kanyang show. Ulitin natin, ang taong ito na nagbidabidahan dati na iimbestigahan ang mga nanalo sa loto na hindi ka panipaniwala, kumbaga only in the Philippines na 433 winners at lahat ng mga anomalya sa loto ay itinigil na. Kaya ang tanong ko sa kanya, magkano, Tulfo, ang sinungal-ngal sa ngangabels mo? Kaya tumigil ka na. Anyway, ngayon, eto na naman. Ay bago tayo mapunta sa anak niya, na nahuli nga sa bus lane, wag yung kalimutan, utang na loob, si Erich Sylvester na umamin na TNT sa sa Amerika na nag-violate ng batas. Pero ang totoo, hindi yun ang issue, kundi nagnakaw siya ng identity dito sa Amerika at nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii. Then, ang kanyang inassume na pangalan ay Erich Sylvester. Tapos ngayon, ako ang hinamon-hamon na ibenta ko daw yung mga ari-arian ko dito sa Amerika. Alam mo naman, marami akong ari-arian, di ba? Pero kalaunan ay si Erich Sylvester pala or si Erwin Tulfo pala ang merong ari-arian dito sa Amerika na biniling cold cash na 1.5 something million nung binili noong tama ba date natin, 2020 or 2021. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, saan ka makakakita na ang kanyang asawa dito sa Amerika, I don't know kung divorce ba siya dahil
kung Eric Sylvester siya, eh, invalid din ang kanilang kasal. Dahil paliwanag na natin yan. O kung nakinabang yung babaeng yon na asawa niya dito sa Amerika, doon sa pagbili ng bahay dahil nakapangalan sa babae at ito ang trabaho ay caregiver or CNA. Walang problema kung caregiver ang CNA ang trabaho mo, ginagawa ko yan, lalo tindera pa nga ako nung pagdating ko dito sa Amerika, ginawa ko lahat yan. Pero yung magtataka ka na ang isang CNA, Certified Nursing Assistant, ay nakabili ng cash na 1.5 something million. At walang iba, asawa lang naman siya ni Erich Sylvester Tulfo. Pinapaalala ko lang sa inyo para hindi naman kayo magiging ob-ob. 'Di ba? Nakakaawa na yung Pilipinas. Ngayon, panibagong pang-aabuso ng anak ni Raffy Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang salot? Okay, basahin natin ang paliwanag at mawiwindang talaga kayo sa kanyang mga tinuran. O, 'di ba? Ang tinuran ng mga jutang Ginemes. Ano ang kanyang tinuran? Alright, tignan natin kung ano ang kanyang tinuran. Wala na yung kanyang tinuran dito. Oh my God. Grabe, nakakaloka na talaga ang ginagawa ng mga ginayupak na itech. Okay, tignan natin anong sinabi ng hitad. Okay. Ang sabi ni Tulfo, ito sabi niya. Okay, sabi niya, tinanong kasi siya ng reporter, si Raffy Tulfo, kung anong masasabi niya dahil yung anak nga niya ay nahuli na dumaan sa bus lane. Ang nagmamaneho ay driver. Ang sinasabi ni Tulfo diyan mga palangga, tumakas. Ang sabi kasi ng reporter, ano sir, anong masasabi mo dito sa ginawa ng anak mo na dumaan nga dito sa tawag dito sa bus lane na ito, na which is bawal. Anong sabi ni Raffy Tulfo? Nahuli ba? Ay, tumakas ba? Hindi naman, di ba? Parang, alam mo yon, nakakaano talaga, teka, okay, wait a minute. Nakakarimarim dahil mga kababayan, ito pala. Okay, tingnan natin, eksaktong word ng sinabi ng Julul. Okay. Ito. So, ang sinabi ni Raffy Tulfo, mga kababayan, ang binanggit niya, nahuli ba yung anak ko? Ito pala siya natin. Nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, hindi, di ba? So, hindi naman tumakas. Okay? Kung tumakas, edi, parang yun daw yung pag tumakas, edi, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, wala namang problema. Di ba? Sabi niya, kasi ang pagkakaalam ko, nagmamadali siya. Nag-apologize naman. Di ba kaputahan talaga? Di ba? Kadyutahan talaga, mga palangga, pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan o ng kanilang mandato. Ganito nila balasubasin ang taong bayan. Okay, saan to? Ayun, ang pangalan pala ng anak niya ay si Ralph Wendell Tulfo. At ito ay nahuli nga sa EDSA busway, mga kababayan. Imagine ninyo. Ganito na lang kayo talaga babuyin ng mga ito. Hindi naman, nag-apologize naman daw sabi ni Tulfo. So, ang question dito, mga kababayan, ang tanong natin sa inyo, mga hitad, so, ibig sabihin, itong mga katulad ng anak ni Tulfo, ang mga Tulfo, dadaan na lang sila sa bawal o magkukumit sila ng mga traffic violation at magsusorry na lang. So, yung ibang tao, yung mga random personality na hindi naman politiko, ay sisitahin, huhulihin ng mga traffic enforcer, minsan sinisigaw-sigawan pa o inaano pa, minamaltrato pa o kung ano-ano pa. Di ba remember I think may nag-send sa group namin, balikan natin to. Ito pala ang group, ito pala. May nag-send nung nahuli din ang tatay ni
Sino yon? Ni Senator Gatchalian. Okay? Sherwin Gatchalian na gumamit din ng bus lane. So ito, nag-ipal-ipal din si Tulfo doon. O, tignan natin. Pakinggan natin. Senators. Ito yung message niya. And aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya nung nahuli ang ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon ang kanyang statement, yung anak naman niya nahuli. Listen. Maan siya mismo. Well, inadmit naman niya, hindi mo siya sinungaling. Nag-apologize siya. Di ba niya justify? Well, inadmit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, so ito mga buwaka ng inang ito, magbabiolate ng batas, let's say for example, di ba, magnanakaw sila, tapos magsusorry na lang, wala, actually hindi sila nagsusorry, di ba? Kakapal na mukha nito. Tingnan natin. As long as hindi tumakas, hindi siya gumamit ng baka, 8 weeks kalapatan ni Buwan, hindi siya gumamit. As long as hindi siya tumakas, as long as hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan naman niya yon, so okay lang. Kung ito ang babasihan natin, dumaan na kayo lahat sa bus lane. Tapos mag-sorry na lang kayo. Kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives member, okay, nag-sorry naman. Listen. Ang pagkakaalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag hinuli kayo, mag-sorry na lang kayo. At sasabihin nyo, kasi sabi ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, yung anak na nahuli, nagmadali, nag-sorry na lang, hindi naman tumakas. Hindi, dumaan kayo lahat sa bus lane. O, parang pa sinabi ng Julul. Yung driver niya ata ang pumasok doon. Pinagalitan ko siya. Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa eh. Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutusang sumuot sa mga bawal o gumawa ng mga bawal o suminghot, hindi yan sisinghot ang driver o, well, hindi yan dadaan doon sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka na, yung amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso, dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay binababoy ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa, tumakas ba siya? Nag-sorry naman siya. Kaya nga sabi ko, sa lahat ba, okay na lang dudumaan sa bus lane at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen. Pinagsabihan ko pinagalitan. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize sa Pinagalitan ko. So parang, ang gusto niyang palabasin, nag-sorry na eh. Tumahimik na kayo. Diba? Hindi naman tumakas yung anak ko eh. Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yun ang malinaw dito. aminin mo na. Tapos pag sa ibang tao, na nangyari nga kay Gatchalian noong November, aminin mo na, nagsiga-sigaan, nakita niyo mga palaga, mga kababayan. So diyan mo diyan ninyo magtitimbang na hindi karapat-dapat iboto ang mga Tulfo. Dapat ibasura nyo na yan. Lalo na yan si Erwin, yung 2 Tulfo. O kung sino pa mga Tulfong tumatakbo. Si Erwin Tulfong tsuktsakhero, di ba? 10 wala naman tayong problema sa 10 ang anak, o 12 ang anak, o 20 ang anak, di ba?
Magandang ehemplo ba yan? If you compare that to Attorney Vic Rodriguez, to Congressman Marcoleta, sino iboboto mo? Si Erwin Tulfo na nagsinungaling, umamin na nag-TNT, lumabag sa batas ng Amerika, then pangalawa, huling-huli na nag-identity theft, pangatlo, yung kanyang SALN na dineclare noong siya ay inappoint ni Bangag sa DSWD, nakita ng mga congressman na kapwa niya congressman na hindi nag-match ang kanyang income, yung kanyang yaman sa kanyang dineclare na income tax. Diba? Pinakita ko sa inyo, 4 million ang dineclare niya, pero ang kanyang asset ay 200 plus million. Tapos iboboto nyo yan? Bigyan nyo ng tsansa si Vic Rodriguez, si Marcoleta, si Norberto Gonzales, si Allen Capuyan, kahit na sabihin mong hindi sila ganun, hindi sila artista. Pero yan ang bigyan yung tsansa yung mga taong yan. Hindi yung paulit-ulit na lang binubudol kayo, umamin na mismong naglabag sa batas. Kaya nga siya hindi na confirm si Tulfo sa DSWD as secretary, si Erich Sylvester, sa mga kadahilanan na nung inappoint siya ni Bangag, ay hawak pa niya ang kanyang pasaporteng US passport na nagngangalang Erich Sylvester. So magising kayo sa katotohanan. Dahil yung paggamit ng bus lane na yan ay intended yan sa bus for emergency at sa mga certain politiko katulad ni Bangag. Diba? So sabi ko nga, magsuri-suri na lang. Dadaan na lang, hindi lang for sure yung nahuli, yung anak ni Tulfo na yan, ang mga dumadaan dyan sa bus lane. Siguro halos lahat ng mga tiwaling politiko dumadaan dyan at sinisindak-sindak na lang yung mga traffic enforcer. Diba? It just so happened na na matino yung traffic enforcer kaya naibalita ito. Diba? Buti nga naibalita hindi natin alam. Well, good thing. Ayoko na muna mag-comment about dun sa traffic enforcer, Pero good thing na nalaman ng taong bayan na abusado talaga itong mga jutang genemes na ito. Diba? Ayaw nilang sumunod sa regulasyon. Diba? That's MMDA, diba? O ayaw nilang sumunod sa regulasyon. Binabali nila ang batas, how much more sa mga malalaking bagay, lalo na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi nananalaytay sa dugo ng mga Tulfo at sa iba pang dugong mga dugong kawatan, di ba? Diyan sa gobyerno, katulad ni Bangag, ang pangbababoy, pang-aabuso sa kanilang mandato, mga nakaw na mandato o sa batas, mga palangga. Kaya nakikita ninyo, ano na mangyayari sa inyo? Pag anak ka ng pag politiko ka, okay lang? Maraming ganyan. Nakaka-rimarim na yung ginagawa. And now, by the way, I think ito, good thing, breaking news. Okay, unahin na muna natin si Inday Sara. So, binasura yung reklamo. Okay, ito. Alright. Tignan natin. So, dinismiss ng Korte Suprema, ng Korte Suprema, hindi pala Korte Suprema, ng prosecutor, mga palangga, ang ikinaso dito kay Inday Sara noong tinatransport etong remember Attorney Zulaika, tinransfer from, from veterans to St. Luke's. So, di ba, nagkaso-kaso, nag-file ng kaso ng assault. I think assault yung inano niya. Okay. Itong si Police Lieutenant Colonel, okay, Villamor, na kung saan sinasabi niya,
na dinirect assault daw siya ni Vice President Inday Sara. At pinailan niya nga si Inday Sara, si Colonel Raymond Dante, Petina La Chica, at ang iba pa. Kitang-kita yun nung November kung paano niya isara yung, yung hood. Hood ba yun? Yung basta yung ng sasakyan, yung takip, yung hood. I don't know kung ano tawag doon. So anyway, kitang-kita ninyo na si Inday Sara pa nga, si Vice President Sara pa, ang gusto nilang saktan. Tapos ngayon, ito pang kapal ng mukha nitong Villamor na to na magkaso-kaso. A good thing, okay? Saan to? Office of the City Prosecutor, Department of Justice. Okay? So ito ay binasura na o dinismiss na nga mga palangga. So magandang pangitain ito na kahit paano may matitino-tino pa na prosecutor dyan. Hindi katulad ng mga nababayaran ni Satanas o yung prosecutor na tumanggap ng kaso ni Taerna laban sa akin kahit ang mga detalye ay fake, fabricated o gawa-gawa. Okay? Anong sabi dito? So ito yung desisyon. In light of the foregoing considerations, the complaint for violation of Article 148 or direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article, ito pala yung mga pinail niya, 286, grave coercion, all of the revised penal code against respondents, Vice President Sara Duterte, okay, recommended to be dismissed for failure to sustain a finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. The complainant against John Doe's and ito yata yung mga vlogger sa paligid ni Inday, yung mga John Doe's and Jane Doe's, is recommended to be dismissed without prejudice to refiling once their identities and whereabouts are ascertained. Without prejudice, so pwede pa siya mag-file doon sa mga Jane Doe's at John Doe's daw. But anyway, mga kababayan, so good point ito, we're winning. And I hope tuloy-tuloy na nga yung pagpapanalo. At ang alam natin na yung nagpupush dyan, magkaso-kaso, kaya malakas ang loob ng mga buwakan ng inang yan, back up yan ng bangag administration. Imagine mo, gagawin mo ng kwento ang Vice President na dinirect assault ka, pero kitang-kita naman sa video na hindi ka naman sinaktan. Nag-ano lang si Inday na parang doon sa gesture niya na, sir, gumagano. Kasi si Inday Sara mahilig yan maganyan, di ba? Yung pag nagsalita siya ng parang, wait, gumaganon siya. So ginawa ng kwento na kunyari, ginaganon siya ni Inday Sara na sinaktan siya. Di, putang inang tong gagong pulis na to, good for you. May kalalagyan ka din, kakarmahin ka eh. Malay mo. Malay mo, yung mga kapwa mo pulis na galit sa'yo, bigla ka na lang gurgurin. Yan yung karma. Pero wag na, kawawa ka naman nagagamit ka eh. Sana si Lisa Tanas na lang at si Bangag ang magurgur, di ba? Barkadahan forever. Sabi ni Micah B, driver pa pala ang may kasalanan doon kay Tutpo. Oo nga eh. Di ba? Driver pa ang may kasalanan kasi pumasok. Mga julul talaga itong mga tulpo na ito. But anyway, mga kababayan, good point yan sa atin. Kaya, Inday Sara, na, hindi nagtagumpay itong mga julul na ito. Unti-unti yan, madidismiss lahat yan. Lahat ng pagbibintang nila at paggagawa nila ng panira nila kay Inday Sara. Kasi saan ba nagsimula yan? Bakit nagkaroon ng ganong mga sinungalingang direct assault doon sa veterans hospital na yon, yung pag-transport kay Atty. Zulaika? Nagsimula yan sa 125 million confidential fund na gusto nilang linlangin ang Pilipino na si Inday Sara, ang Vice President, ay gumastos in 11 days. Pero ang totoo, kitang-kita nyo ngayon, itong vice scam. And good thing, nagsumagot sa panawagan natin si Congressman Ungab at saka si Atty. Vic Rodriguez dito sa wait a minute. Dito sa panawagan natin na dapat kasuhan o filean kung ano man ang pwedeng ikaso sa mga yan. I think this is the one, right? Okay. So nag-file nag-file si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan.
at si Congressman Ungab, kahapon ito kahapon, here we go. Alright, so tignan natin. Okay, naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na isang tabi o ipawalang bisa nga itong illegal, kriminal at unconstitutional na 2025 budget. So, nag-file sila ng case dito, sabi ni Atty. Vic, ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Okay? Masdan at malaya ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanco na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi. Ayan ang final nila. Teka, natin. Alright? So ayan mga palangga, ang nag-file, basahin natin. Tignan natin dito. Okay, Victor D. Rodriguez, Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, Benito Ching Jr., Redemberto R. Villanueva, Roseller S. De La Peña, ayan ang pangalan. Alright, versus, ayan, kasi itong petition for certiorari, ito ay pinafile ito sa katulad ng House of Representatives. Okay,